Sa pagsisimula ng ika-21 siglo, sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig at winasak ang mundo. Ang natitirang mga nakaligtas ay nakarating sa Libria, isang lungsod kung saan ang totalitarian government na kilala bilang Tetragrammaton Council ay inuutusan ang lahat ng mga mamamayan na mag-inject araw-araw ng Prosium-2 na pumipigil sa kanilang emosyon at nagiging masunurin. Ang anumang bagay na maaaring pumukaw ng damdamin tulad ng sining at mga alagang hayop ay ipinagbabawal, at ang mga kriminal na nagtatago ng mga bagay na iyon ay tinatawag na sense offenders. Kung sila ay mahuli, sila ay papatayin sapagkat naniniwala ang konseho na ang mga taong nakakaramdam ay ang dahilan ng lahat ng digmaan. Upang matiyak na sinusunod ng lahat ang batas na ito, ang konseho ay bumuo ng grupo ng mga mahuhusay at sinanay na mandirigma na kilala bilang mga clerics, na lumaban gamit ang martial art ng gun kata. Sa labas ng lungsod, mayroong abandonadong lugar na tinatawag na Nether kung saan nangyayari ang karamihan ng mga ilegal na aktibidad. Sa kasalukuyan, ang mga clerics na sina John at Errol kasama ang espesyal na koponan ay nagsasagawa ng raid operation upang labanan ang pinakabagong grupo ng mga rebelde mula sa grupo na kilala bilang The Underground. Natuklasan ng team na isang grupo ng mga rebelde ang nagtatago sa loob ng gusali, kaya habang nakikipagbarilan sila sa labas, naunang pumasok si John na may hawak na baril sa magkabilang kamay. Sinira niya ang pinto at naghintay lang siya sa dilim, hinayaan ng mga rebelde na magpaputok at hindi man lang siya natamaan kahit isang beses. Sa sandaling tumigil ang putukan, ginamit ni John ang kanyang baril at binaril ang lahat ng mga rebelde, gamit ang pamamaraang gun kata na gumagamit ng geometry at psikolohiya upang piliin kung saan babaril ng may katiyakan na nakatulong sa kanya upang hindi siya mabaril. Pagkatapos patayin ang lahat, naghanap sila ng ilegal na material sa loob at nang wasakin nila ang floorboard, natuklasan nila ang maraming koleksyon ng sining na kinabibilangan ng Mona Lisa. Pagkatapos nilang gumamit ng scanner para kumpirmahin na totoo ito, inutusan ni John ang mga tauhan na sunugin ang lahat. Sa kanilang biyahe pabalik sa punong tanggapan, napansin ni John na kumuha si Errol ng libro at tinanong siya kung para saan ito. Ipinaliwanag ni Errol na sa bawat misyon, nagdadala sila ng ebidensya sa punong tanggapan kaya siya mismo ang magdadala nito doon upang maiwasan ang gulo sa mga talaan. Samantala sa lungsod, ang pinunong si Father ay lumitaw sa mga screen sa lahat ng dako na nagpapaalala sa mga tao na mag-inject ang Prosium at sinabi din niyang nakamit nila ang kapayapaan salamat sa sistema, kaya pinalakpakan siya ng publiko. Laging lumilitaw si Father sa mga screen, ngunit walang nakakita sa kanya ng personal sa mahabang panahon. Pagdating ni John sa punong tanggapan, pinuntahan niya kaagad si Vice Consul DuPont para ibigay ang kanyang ulat, na nagbigay sa kanya ng mataas na papuri. Nagtataka si DuPont kung paano natuto ang isang cleric na gaya niya na malaman kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding emosyon, kaya ipinaliwanag ni John na natuto siyang mag-isip tulad ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos ay tinanong siya ni DuPont tungkol sa kanyang pamilya, at malamig na sinabi ni John sa kanya na ang asawa niya ay inaresto at sinunog dahil sa pagiging sense offender ilang taon na ang nakararaan. Pinagalitan siya ni DuPont dahil dito, sinabing dapat masabi niya bilang isang cleric na ang asawa niya ay isang kriminal. Pagkatapos, tumingin si John sa recording ng kotse at napansin niya si Errol na kahina-hinalang kumikilos. Umalis siya upang tingnan ang talaan at natuklasan na si Errol ay hindi naglalag ng anumang uri ng ebidensya sa loob ng ilang linggo, kabilang ang aklat kanina. Nagpasya siyang bumalik sa Nether upang hanapin siya at nakita siyang nagbabasa ng libro sa loob ng abandonadong simbahan. Nang harapin siya ni John, ipinahayag ni Errol ang kanyang kalungkutan na nawala sa tao ang lahat ng bagay na nagsisilbing daan upang magpakatao, at nang igiit ni John na walang nang digmaan o patayan ngayon, sinabi ni Errol na handa siyang mahirapan upang maipadama muli sa mga tao ang emosyon. Pagkatapos ay sinubukan ni Errol na abutin ang kanyang baril, ngunit mas mabilis si John at pinatay siya. Bago umalis ay tinakpan niya ng libro ang mukha ni Errol. Pagkatapos, nakilala ni John si Brandt, na papalit kay Errol bilang partner niya, at ipinahayag nito ang kanyang pagnanais na maging kasing husay si John. Nang umuwi si John, sinabi sa kanya ng kanyang anak na si Robbie na nakakita siya ng batang lalaki na umiiyak kanina at nag-iisip kung dapat niya itong ipaalam sa mga awtoridad, kaya sinabi ni John na dapat lang. Bagamat mag-ama sila, ang tawag sa kanya ni Robbie ay John sa halip na tatay. Kinagabihan, habang natutulog si John, napanaginipan niya ang araw na inaresto ang kanyang asawa. Nang sumugod ang mga opisyal sa kanyang bahay, mabilis na dinisarmahan ni John ang dalawa sa kanila,
ngunit tumigil siya sa pakikipaglaban sa sandaling nalaman niya na ang asawa niya ay sex offender. Sa kanyang paglabas, hinalikan siya ng kanyang asawa at hiniling na huwag siyang kalimutan habang nanonood ang kanilang dalawang anak. Kinaumagahan habang naghahanda, aksidenteng nalaglag ni John ang vial ng Prozium sa sahig at nabasag ito. Nang makita ito ni Robbie, pinaalalahanan niya ang kanyang ama na dumaan sa Equilibrium Center para makakuha ng isa pa. Gayunpaman, nang dumating si John sa center, natuklasan niya na pansamantala itong sarado dahil sa panggugulo ng terorista at kailangang pumunta ang mga tao sa center sa ibang sektor upang makakuha ng kanilang supply. Sa sandaling iyon ay dumating si Brandt upang isama siya para sa misyon, kaya nagpa siya si John na sumama nang hindi sinasabi sa kanya na hindi siya nakapag-inject ng Prozium ngayong araw. Pagkatapos ay dumating sina John at Brandt at nakita ang isang babaeng nagngangalang Mary at ni-raid ang kanyang bahay. Itinulak ni John si Mary sa salamin, ngunit natigilan siya nang maalala niya ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakabawi at pagkatapos sirain ni Brandt ang salamin dahil sa artistic frame nito, winasak ng mga opisyal ang pader at natagpuan ang silid na puno ng mga ilegal na bagay. Si Mary na desperado ay inagaw ang baril mula sa opisyal at itinutok ito kay John, kaya sinubukan ni Brandt na barilin siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni John, sinabing magagamit nila ang babae para makakuha ng impormasyon tungkol sa underground. Pagkatapos, dinala nila si Mary sa punong tanggapan para sa interogasyon. Tinanong siya ni John tungkol sa iba pang mga rebelde, ngunit hindi pinansin ni Mary ang mga tanong at sa halip ay tinanong niya si John tungkol sa kanyang layunin sa pamumuhay. Sinabi ni John na ang kanyang layunin ay panatilihing payapa ang lipunan, ngunit iginiit ni Mary na ito ay circular logic. Ang layunin lamang niya ay mabuhay upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Bago umalis, pinanood ni John ang pagsasanay ng mga recruit upang payapain ang kanyang isip. Nang gabing iyon, hindi nag-inject si John ng Prozium at pinanood kung paano sinusunog ang katawan ni Errol. Gayunpaman, nagising siya at napagtanto na isa itong bangungot. Nakaramdam siya ng kakaiba, tumakbo siya sa bintana at tinanggal ang tint sa salamin, na nagpapahintulot sa kanya na panoorin ang pagsikat ng araw sa unang pagkakataon. Ang napakagandang tanawin ay nagparamdam sa kanya ng maraming emosyon tulad ng pagkamangha, at nang mapagtanto niya ito, nagmamadali siyang pumunta sa banyo upang kunin ang searing gun. Gayunpaman, hindi niya nagawang pilitin ang kanyang sarili upang mag-inject muli. Pagkatapos ay umalis si John para magtrabaho ngunit bago pumasok sa punong tanggapan, nilaglag niya ang bungkos ng Prozium vial sa lupa upang sirain ang mga ito. Tinanggal din niya ang guwantes niya at hinaplos ang ibang bagay para lang malaman kung ano ang pakiramdam. Sa opisina, napansin niyang pare-pareho ang lahat ng mesa at sinimulang ayusin ang kanyang mga gamit. Nakita ito ni Brandt at tinanong siya kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ni John na inaayos lang niya ang kanyang espasyo. Ang susunod na misyon nila ay labanan ng ilang sex offenders sa Netherlands. Habang sinasalakay nila ang lugar, ang mga opisyal ay nauwi sa marahas na labanan laban sa mga rebelde. Sinubukan ng isang lalaki na salakayin si John, kaya binaril ni Brandt ang lalaki. Nang mahawakan ni John ang lalaki, hindi sinasadyang napatitig siya sa mga mata nito at nakita kung paano ito nawalan ng buhay. Dahil sa mga kakaibang bagay na napapansin niya ngayon, ibinagsak niya kaagad ang katawan nito, at lalo lang tumindi ang nararamdaman niya nang mapansin niya ang dugo sa kanyang mga kamay. Habang pinapatay ng mga opisyal ang lahat ng mga rebelde, natuklasan ni John ang lihim na silid na puno ng mga ilegal na bagay at nagpa siya na tingnan ito ng mabuti. Nakahanap siya ng vinyl record ng Beethoven's Ninth Symphony at pinatugtog ito habang nakatingin sa snow globe, ngunit sa sandaling marinig niya ang musika, sobrang naantig siya kaya nalaglag niya ang globo at nagsimulang umiyak. Pagkatapos, sinunog ng team ang lahat at napansin ni Brandt na may itinatagong libro si John. Gaya ng sinabi ni Errol noon, sinabi ni John na siya mismo ang maglalag nito sa punong tanggapan. Biglang ibinalita ng isang opisyal na nakakita sila ng ilang mga hayop na lumabas na mga tuta pala. Wala sa kanila ang nakakaintindi kung bakit may nag-aalaga ng mga hayop sa bahay at iniisip kung kinakain ito ng mga rebelde. Inutusan ni Brandt ang mga opisyal na patayin ang lahat ng mga aso at sinubukan ni John na pigilan sila, ngunit wala siyang maisip na magandang dahilan kaya sumang-ayon na lang siya. Habang binabaril ng koponan ang bawat aso ng walang awa, ang isa sa mga tuta ay nakatakas at tumakbo patungo kay John, at kinuha niya ito at nabigla siya nang dilaan nito ang kanyang mukha.
Sinubukan ng isang opisyal na bawiin ito upang tapusin ang trabaho ngunit dinala ito ni John, na nagsasabing dapat itong masuri para sa mga sakit. Makalipas ang ilang sandali, nakipag-usap si John kay DuPont at nakipagtalo laban sa pagpatay sa mga rebelde, na iginiit na dapat silang arestuhin at tanungin sa halip na patayin gaya ng sinasabi ng batas. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni DuPont na naglabas si Father ng utos na nag-uutos sa mga opisyal na ubusin ang lahat ng mga rebelde na makikita. Pagkatapos, saglit na pinanood ni John si Mary at nagpa siya na kunin ang kahon na kinalalagyan ng kanyang mga gamit. Kasama ng iba pang mga bagay, nakahanap siya ng ribbon, at pagkatapos itong amuyin, nagpa siya siyang lihim na itago ito. Sa gabi, pumunta siya sa Nether, hindi alam na sinusundan siya ni Brandt. Pagdating doon, sinubukan ni John na palayain ang aso, ngunit dahil hindi ito tumitigil sa pagsunod sa kanya, ibinalik niya ito sa likod ng sasakyan. Ibinigay pa ni John dito ang kanyang jacket at ngumiti sa maliit na hayop. Sa sandaling iyon, dumating ang mga opisyal sa lugar at pinalibutan siya habang humihingi sila ng ID na nakalagay sa jacket niya. Kinuha nila ang mga susi ng kotse mula sa kanya at bubuksan na sana ang trunk, ngunit nakilala ng opisyal si John at humingi ng paumanhin para sa abala. Sa kasamaang palad, narinig nilang umungol ang tuta, kaya binuksan ng mga opisyal ang trunk at sa sandaling nakita nila ang hayop, pinaluhod nila si John. Gayunpaman, inatake ni John ang mga opisyal, gamit ang kanilang mga armas upang patayin sila. Mas maraming lalaki ang naghihintay sa mga sasakyan kaya sinalakay din sila ni John, gamit ang parehong pamamaraan upang nakawin ang kanilang mga armas at patayin silang lahat sa ilang segundo. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang tuta. Kinaumagahan, nagpa siya si John na itago ang mga vial ng Prozium sa likod ng salamin sa banyo bago pumasok sa trabaho. Ngayon ay magsasanay siya gamit ang kanyang espada, at dumaan si Brandt upang samahan siya, na nagsimula ng magandang laban. Ang kanilang mga kasanayan ay halos nasa parehong antas, at habang sila ay patuloy na nagpapalitan ng pag-atake, patuloy na hinamon siya ni Brandt at sinabing alam niyang hindi mapigilan ni John ang pag-iisip tungkol sa misteryosong pagpatay sa mga opisyal sa Nether. Aniya, natutuwa siyang patay na ang mga opisyal na iyon dahil ngayon ay tiyak na mag-uutos ang konseho na pabilisin ang pagpuksa sa mga rebelde. Natapos ang laban na pantay ang marka, at pagkatapos ay umalis ang dalawa upang salakayin ang bagong sektor sa Netherlands. Habang naghahanap ang team sa lugar at nauwi sa putukan, natagpuan ni John ang isang grupo ng mga rebelde ngunit sinabihan sila nitong umalis. Nangangamba ang mga rebelde na babarilin sila ni John sa likuran, kaya kinailangan niyang pangunahan sila sa koridor upang makahanap ng mapagtataguan. Di nagtagal ay nakasalubong nila ang mga opisyal, ngunit nilabanan silang lahat ni John ng walang pag-aalinlangan, na nagbigay ng pagkakataon sa mga rebelde na makatakas. Matapos ang matinding labanan kung saan pinatay niya ang lahat ng mga opisyal, hinanap ni John ang mga rebelde, para lamang matuklasan na sila ay nahuli. Sinabi ni Brandt na alam niyang dadalhin ni John ang mga rebelde sa kanya, at pagkatapos ay hiniling ni Brandt sa kanya na barilin silang lahat, ibinigay pa niya kay John ang kanyang baril upang gawin ito. Kinuha ito ni John at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ibinalik niya ang baril kay Brandt, sinabing mas mabuti para sa kanya na ingatan ang sariling sandata. Pagkatapos ay inutusan ni Brandt ang mga opisyal na patayin ang lahat ng mga rebelde, kaya umalis si John sa silid upang mapanatili ang malamig na mukha. Maya-maya, binisita ni John si DuPont para sabihin sa kanya na handa siyang maging instrumento ni Father laban sa mga resistance, kaya binigyan siya ni DuPont ng misyon na sirain ang underground. Pagkatapos ay pumunta si John sa morgue upang humingi ng tawad sa katawan ni Errol dahil sa pagdududa sa kanya. Tiningnan din niya ang mga gamit ni Errol at nadiskubre niyang marami siyang larawan. Ang isang larawan na may nakasulat na "Kalayaan" ay nakakuha ng atensyon ni John. Nagmamadali siyang pinuntahan si Mary para tanungin siya tungkol kay Errol, at nang itanggi niyang kilala niya ito, kaya ipinakita ni John ang larawan na nagpapakitang magkasama sina Mary at Errol. Dahil ayaw pa rin magsalita ni Mary, sinabi sa kanya ni John na pinatay niya si Errol, dahilan para kumuha si Mary ng panulat at tumalon sa kanya para saksakin siya. Pinigilan ni John ang pag-atake bago siya pinahiga at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha, na nakaapekto sa kanyang damdamin dahil naaalala niya sa kanya ang kanyang asawa. Matapos tingnan ang larawan at ang mga salitang nakasulat dito, naalala ni John ang isang lugar na tinatawag na Freedom Reading Room, kung saan binabasa ng isang guro ang manifesto sa mga kabataang lalaki.
Bumisita si John sa lugar at pinaalis ang lahat ng estudyante at pinagbantaan ang guro hanggang sa nalaman niya na madalas pumunta rito si Errol para makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Jurgen. Nang magkaroon ng ideya, sinira ni John ang lalagyan ng libro sa pamamagitan ng paghagis ng guro patungo dito at nakita niya si Jurgen, na nagsasabing si John ay pinapanood ng mga rebelde. Pagkatapos, dinala ni Jurgen si John sa underground, kung saan itinatago ng mga rebelde ang lihim na buhay na puno ng magagandang bagay. Inilagay si John sa polygraph upang matiyak na nakakaramdam siya ng mga emosyon, at sa sandaling banggitin ni Jurgen si Mary, na baliw ang makina ng polygraph. Inamin ni Jurgen na alam niyang hawak ni John ang ribbon ni Mary at sinabi sa kanya na ang kanyang damdamin ay lubos na magiging maligaya lamang kung hahayaan niya ang kanyang sarili na mahulog sa kanya, ngunit nilinaw ni John na si Mary ay susunugin sa susunod na araw. Pagkatapos ay nagtanong si John kung ano ang magagawa niya para sa resistance, kaya hiniling sa kanya ni Jurgen na patayin si Father. Sa sandaling umalis si John sa underground, pinalibutan siya ng mga gwardya at dinala kay DuPont, na nagsasabing narinig niya ang bali-balita na may isang cleric na tumigil sa pag-inject ng Prozium. Pagkatapos ay tinanong niya si John kung ano ang ginagawa niya nitong mga nakaraan, kung saan sinagot ni John na sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa mga rebelde at nangakong dodoblehin ang kanyang mga pagsisikap. Maya-maya pag-uwi niya, nag-iwan si John ng isa pang vial sa loob ng salamin at pinanood ang kanyang mga anak na natutulog. Nagtataka, kinuha niya ang kahon ng sireng ng kanyang anak, ngunit nagising si Robbie at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni John na tinitiyak lamang niya na nag-i-inject si Robbie ng kanyang pang-araw-araw na dosis. Pagkatapos ay bumalik si Robbie sa pagtulog, ngunit nagulat si John nang tawagin siya nitong tatay. Kinabukasan, pinuntahan ni John si Mary at sa wakas ay napagtanto ni Mary na matagal na siyang hindi nag-i-inject ng Prozium. Batid niyang pakiramdam ni John ay tila naliligaw siya at nalilito, kaya hinawakan niya ang kamay nito para magbigay ng kaginhawaan. Pagkatapos, nakipagpulong si John kay Jurgen upang ipaliwanag na imposibleng patayin si Father dahil walang sinuman ang pinahintulutang makita siya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sinabi ni Jurgen na si John ay sinanay para dito at nangako na kapag napatay ni John si Father, ang mga rebelde ay magiging handa na upang sirain ang lahat ng mga lab ng Prozium sa paligid ng lungsod. Kapag bumalik ang emosyon ng lahat ng tao, mananalo ang human nature sa laban na ito. Pumayag si John na subukan ito at bago siya umalis, binalaan siya ni Jurgen na huwag panuurin ang pagbitay kay Mary dahil lalo lang siyang mahihirapan. Nang bumalik si John sa opisina, nakita niya sa screen ang paghahanda para sa pagbitay, at ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya na hanapin ang footage ng pagkamatay ng kanyang sariling asawa. Kinilabutan si John nang makita niya ang kanyang sarili sa video, na walang kahit kaunting reaksyon sa katotohanan na ang kanyang asawa ay sinusunog ng buhay. Sa pagnanais na makabawi sa kanyang pagkakamali, tumakbo si John sa silid ng incineration upang iligtas si Mary. Sa kasamaang palad pagdating niya doon, si Mary ay nasa loob na ng silid at ang mga turbine ng makina ay nagsimula na. Hindi na ito mabubuksan ngayon dahil kapag binuksan ito, ang mga turbine ay magdudulot ng pagsabog sa mga lansangan. Sinubukan ni John ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang mga luha habang namamatay si Mary, ngunit sa kalaunan, hindi na niya ito nakayanan at tumakbo sa labas at nagkaroon ng breakdown. Sa sandaling iyon ay inaresto siya ni Brandt at pagkatapos siyang bugbugin sa harap ng lahat, dinala siya kay DuPont. Sinabi ni Brandt na si John ay may kaugnayan kay Mary at siya ang pumatay sa mga opisyal sa Nether. Gayunpaman, ipinaalala ni John kay DuPont ang tungkol sa kanyang misyon na ilantad ang traidor sa cleric at sinabing si Brandt ang lalaking hinahanap nila. Sinuri ni DuPont ang baril na pumatay sa mga opisyal at lumalabas na ito ang baril ni Brandt. Nalilito, tiningnan ni Brandt ang baril na dala niya at nalaman niyang kay John iyon dahil pinalitan niya ito noong isang gabi. Upang pagtakpan ito, sinabi ni John kay DuPont na kinuha ni Brandt ang kanyang baril nang siya ay inaresto. Inutusan ni DuPont ang mga lalaki na kunin si Brandt para hatulan, ngunit ipinaalam niya kay John na magpapadala siya ng opisyal para siyasatin ang kanyang bahay. Nagkunwaring walang pakialam dito si John at nagkomento na nadidismaya siya na hindi pa rin niya nakikilala si Father sa kabila ng pagiging instrumento niya sa pagkawasak ng underground. Pagkatapos, tumakbo si John pabalik sa bahay upang kunin ang mga nakatagong vial, ngunit nang ilipat niya ang salamin ay nakita niyang walang laman ang espasyo.
Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Robbie na kinuha niya ang mga vial bago ito mahanap ng mga opisyal upang protektahan ang kanyang ama, at ipinagtapat na siya at ang kanyang kapatid ay tumigil sa pag-inject mula nang mamatay ang kanilang ina. Binigyan sila ni John ng kanyang basbas bago umalis. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si John sa mga rebelde para magsimula ng plano, tinawagan niya ang konseho at ipinaalam sa kanila na natagpuan niya ang underground. Di nagtagal, dumating ang mga opisyal upang arestuhin ang lahat ng mga rebelde, at si John ay itinuring na bayani na karapat-dapat na makipagkita kay Father. Sa araw ng kanilang pagkikita, isinailalim muna ng konseho si John sa isang pagsubok. Kinuha nila sa kanya ang mga armas niya at ikinonekta siya sa polygraph bago nagtanong sa kanya kung ano ang pinakamadaling paraan upang tanggalan ng armas ang isang cleric. Biglang sumulpot si Brandt at bumulong ng, "Hingiin mo ito sa kanya." Pagkatapos ay lumabas si Father sa screen, na nagpapaliwanag na ang pag-aresto kay Brandt ay bahagi ng matagal ng plano. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ni Father na makapasok sa underground, ngunit napagtanto niya na kailangan niya ng isang lalaki na nag-iisip at nakakaramdam tulad ng mga rebelde. Sinabi ni Father na si John lang ang makakagawa nito bago ipahayag ang kanyang tunay na mukha. Siya pala si DuPont, na gumagamit ng recording para itago ang katotohanang namatay ang tunay na Father maraming taon na ang nakararaan. Inihalal siya ng konseho upang palitan si Father at ipagpatuloy ang kanyang mga tradisyon. Galit na galit si John nang malaman niya na nilinlang siya, kaya inilabas niya ang mga baril na itinago niya sa kanyang manggas at sinimulan niyang barilin ang lahat gamit ang mahusay na kasanayan, nagawa niyang patayin silang lahat sa ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ni John kay DuPont na siya ang susunod at pagkatapos barilin ang screen, umalis siya sa silid at pinapatay ang sinumang makitang opisyal. Binabaril ang bawat bantay na naglalakas loob na hamarang sa kanyang daan at nag-iwan ng maraming bangkay sa kanyang landas. Pagdating niya kay DuPont, naroon si Brandt bilang bodyguard. Nagpatuloy si John at pinatay ang ilang mga gwardya bago hinarap si Brandt na kumuha ng espada para makapaglaban sila ng maayos. Hindi tulad ng kanilang pagsasanay, sa pagkakataong ito ay seryosong lumaban si John, at sa ilang mabilis na paggalaw, napatay niya si Brandt sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mukha. Pagkatapos ay kumuha ng baril si DuPont at inatake si John, na kumuha ng baril mula sa patay na bantay at agad na ipinagtanggol ang sarili. Si DuPont ay magaling naman lalaban at sa una, nagawa niyang makipagsabayan kay John, ngunit hindi nagtagal ay nalamangan siya ni John at natalo siya nang agawin niya ang baril nito. Desperado na mabuhay, nagmakaawa si DuPont at ipinagtapat na nakakaramdam din siya ng emosyon, gayunpaman, binaril pa rin siya ni John sa ulo ng walang pagsisisi. Bago umalis sa gusali, sinira ni John ang mga makinang nagbo-broadcast ng mga mensahe ni Father. Nakita ito ng mga rebelde bilang isang hudyat, at agad na sinimulan ang pambobomba sa mga pabrika ng Prozium sa buong lungsod. Ngayon ay mauunawaan na ng mga mamamayan na oras na para labanan ang sistema. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.